napakaganda po ng aking tanawin ngayon. Ito po yung Wachau. Yung Wachau po ay dito sa Austria ay dineklarang UNESCO Heritage Site. Nakita nyo na rin ako dito sa Wachau dahil dito yung Milk Abbey. No? Yung Milk Abbey, ginawa po yan kontra sa mga protestante na gaya ko na sa ganda ng simbahan, papasok ka, protestante, lalabas ka, katoliko. Pero itong Wachau Valley po, ginawang UNESCO Heritage Site kasi nga po, hindi lang yung Abbey ang maganda. It's the whole region. At ngayon po, nandito kami sa Dornstein, kung saan aakit kami sa isang ruins. Pero habang nagkakape yung aking mga kasama, si Nanette at si Jojo, no, mga kaibigan ko talagang nagdala talaga sa akin dito sa Wachau. Sweet na sweet silang mag-asawa na talagang pabalik-balik sila dito sa Wachau at ako naman hindi nagtataka kung bakit dahil napakaganda talaga ng Wachau. No? Ang pag-usapan po natin, abay, lintik lang ang walang ganti dahil nagsampa na po ng demanda itong si Attorney Mans Romulo laban sa Anti-Money Laundering Council at sa mga miyembro ng Injustice Committee dahil sa pagbubukas ng kanyang mga bank accounts. Ano ba ho sinasabi ng batas? Well, una-una po, no, nakasaad po sa saligang batas, no, the people shall be inviolable in their persons, places, and papers. Kasama po dyan ang bank accounts. At ang nagpapatupad nitong provision ng ating saligang batas ay dalawang batas, yung Bank Secrecy Law at saka yung Anti-Money Laundering Law, no? Sangayon po dito sa Bank Secrecy Law, talagang hindi po pwedeng isa publiko at buksan ang mga bank deposits to inquire upon nang walang court order. No? At sabi naman po sa AMLAC, hindi lang ordinary court order ang hinihingi. Kinakailangan galing pa sa Court of Appeals at kinakailangan bago pa man ma-inquire upon o mabuksan o silipin, meron na dapat permiso ng Court of Appeals. Pero linabag po yan dahil nakita nyo naman, no? Dahil daw sa supina ng House of Injustice, talagang binuksan ang bank account ni VP at ng kanyang esposo na si Attorney Mads Romulo. Na sinabi ko na sa mas nauna kong broadcast na illegal. No? In fact, nung araw na binuksan ng House Injustice Committee yung kanilang bank account, sinabi ko na yan ay fruit of the poison tree. Dahil yan po ay hindi magagamit sa kahit anong proceeding, sa kahit anong pamamaraan. No? At yan naman po ay nakasaad sa saligang batas dahil walang court order, hindi magagamit. So malinaw po, ang kanilang intensyon ay siraan lang ng siraan ang ating VP Sara. So ang pinakakalat nila, mantakin nyo si VP Sara meron daw 6.77 billion. Pero yung 6.77 billion pong yan, gaya ng sinabi ni Attorney Glenn Chong, ay 20 years. At hindi lang po yan. Ang addition ng AMLAC, ibang klase, cumulative. So kung 1 plus 1 equals 2 at ikaw ay nag-withdraw ng 2, ang lalabas dyan equals 4. So sila, lahat ng transaction, ina-add up lang nila. So wala pong ibig sabihin yung 6.77 billion kasi hindi natin alam talaga kung magkano yung laman ng account, no? At one point in time matapos magkaroon ng deposit at ng withdrawal. So malinaw po na talagang ang gusto lang nila is shock factor, no? Papaniwalain ng taong bayan na sang kinuha ni VP Sara yung perang yan, pero unang-una, hindi naman po talaga yan ang sumatotal ng pera niya, no? Dahil kasama dyan lahat ng transaksyon, deposit, withdrawal, ina-add up lamang. Pero ang importante po ngayon, saan magagamit yan? Kapag ang House Injustice Committee, dahil nga illegal ang pamamaraan ng kanilang pagkalap ng mga datos galing sa mga bank accounts sa mag-asawang Sara at Mansa Carpio, ay magsabi na merong probable cause for graft and corruption dahil po dito sa mga ebidensyang ito ay po pwede po talagang questionin yan ng mag-asawa. At kung yan lang ang basihan nila, yung mga AMLAC records na at mga bank deposits na nakalap, labag sa umiiral na batas at labag sa ating sarili na batas, po pwede silang dumulog sa Korte Suprema para magkaroon ng deklarasyon na hindi po pwedeng magkaroon ng probable cause dahil ang ebidensya na di ko man magpapakita ng probable cause ay kinuha labag sa ating mga umiiral na batas. Kaya nga po, ako, ang tingin ko talaga, maski hindi nila ma-impeach si Inday Sara Duterte, ang gusto lang nila mangyari talaga, masiraan si Inday Sara, no? Para sa ganoon, pag tumakbo, kung sino man ang magiging kandidato ng mga Dilawan at mga Marcos Bangag supporters, may pag-asa na di umano, no, na matalo si Inday Sara, na malabo kasi nga kahit anong putik na ibato nila kay Inday Sara, hindi naman po dumidikit dahil alam naman natin na ang Inday Sara ay hindi lang Inday Sara na matapang, na may malasakit, kung hindi Inday Sara na walang dungis ang pagiging pagkatao niya. So in the end po, talagang yung credibility ng tao at saka yung pagtanggap sa tao na malinis ang kanyang pagkatao, yan ang umiiral kahit anong putik ang ibatunin niya.
nila, no? Lalong-lalo na kung magkakaroon din ng deklarasyon ng hukuman at sigurado kung magkakaroon ng ganyan deklarasyon kung hindi sa Korte Suprema kundi ang ating piskal, ang ating hukuman, no, sa ating mga lower courts na dahil nga po linabag ang dalawang batas at ang saligang batas, ang karapatang pantao na mag-asawang karpyo, ay hindi po dapat gamitin yung mga datos na yan para sa ang kahit anumang pamamaraan. Well, gaya na aking sinabi, no, po pwede na maging lasing sa kapangyarihan itong mga miyembro ng House Injustice Committee, pero yan pong maganda sa batas. Ang batas ay umiiral kay mayaman ka, kay mahirap ka, kay makapangyarihan ka, kung maliit kang tao. Ang batas ay batas at dapat sinusunod ng lahat. Kaya nga po ang aking nasasabi ngayon, lintik lang ang walang ganti. Ang parusa po na nag-aantay sa mga miyembro ng House Injustice Committee ay pagkakakulong na 3 to 8 years for unauthorized inquiry and disclosure.